Patay ang fire volunteer na rumeresponde sa sunog sa San Juan City kagabi. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Humahagulgol ang babaeng ito matapos masawi ang kanyang anak sa sunog sa San Juan kagabi. Napasugod ang ilang kaanak ng biktima sa ospital nang mabalitaan nila ang insidente. Ga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Kaya nakakalungkot nga eh. Sa amin kasi lumaki yung batang yan. Alaga rin ng kapatid ko. Sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yan pag namamasyal. Gano'n. Kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi yan sa headquarters nila eh. Kinilala ang biktima na si C.K. Oliver, isang fire volunteer. Nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May dalawang bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, is doon na namin narinig yung pag-collapse ng isang buong bahay. Kasi akala namin walang patient na nandun. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasama namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin. Sakit para malaman namin na yung kasama namin is nandun, nabaksakan ng isang structure. Tapos na nilang apulahin ng sunog. Palabas na sana sila sa isang bahagi ng bahay nang bigla itong gumuho at nabagsakan ng bahagi ng terrace ang 25 years old na fire volunteer. Nag-aagaw buhay na si CK habang inilalabas siya ng mga fire volunteers. Kapirasong bahagi ng ulo na lang kasi nito ang nakalitaw ng datna ng rescue. Mga nakuling na kahoy, yero at bakal ang dumagan sa kanya. Naka-helmet naman ang biktima, ngunit nabasag ito nang nabagsakan ng bakal ang ulo niya. Sinubukan pang i-revive ang biktima sa loob ng isang oras. Ngunit sa kasawiang palad, ang bayaning fire volunteer binawian na ng buhay. Isa rin ang sugatan sa pagbagsak ng bahay. Swerte na lang at binti lang nito ang naabutan ng pagguho. Nagsimula ang sunog ng 5:40 PM kahapon sa 3 palapag na paupahan sa Barangay Bati, San Juan City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawas light materials ang loob ng paupahan at mga katabing bahay. Habang ina-assess ko sa yung situation, mayroon kasing oil depot yung Baguio Oil. So yung nag-decide ako na i-tap agad from second to third kasi para protektahan yung oil depot. Kasi pag yun ang nadamay, mas malaki ang impact ng sunog na mangyari. So kaya umabot ng third alarm yung sunog natin. Ang tinutungtungang ito ng mga bumbero ang nasabing oil depot. Ganito lang kalapit ang oil depot sa sunog. Nasa 50 bahay ang nilamon ng apoy. Kaya nagpalipas muna ng gabi ang nasa 80 pamilya sa evacuation center sa San Juan Gymnasium. Isa si Ana sa mga nasunugan. Sa mismong compound kung saan nagsimula ang sunog siya nakatira. Nung nagsabi na yung kapitbahay namin na tita baba na kayo, bumaba na kami, wala na kami naisalbang gamit. Tapos bumalik pa ako para kukunin yung mga gamit ng mga anak ko sa school. Nakita ko na dumampi na sa akin yung usok na napakalaki. Kwento ng mga residente, nag-overheat na aircon na nakaharap sa araw ang pinagpugatan ng sunog. Pero iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi. Idineklara ang fire out mag-aalas 8 kagabi. Samantala, nagdagdag ng 2 pang evacuation center ang barangay. Ang isa ay para sa isolation ng mga pamilya na may kasama na may bulutong. Mahigit sa 20 individual ang naka-isolate. Nagpadala naman ng LGU at ilang private sectors ng mga pagkain sa evacuation center. May mga tents din ang bawat pamilya. Ayon sa San Juan City Government, posibleng abutin ng 2 linggo ang pamamalagi ng mga biktima sa evacuation center. Base sa tala ng BFP, halos 400 individual ang apektado ng sunog, habang aabot sa 1.5 milyon ang halaga ng pinsala. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.